Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang saglit, ating damhin ang presensya ng ating Panginoon, ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, saan mang pahina ng banal na aklat ng Biblia, wala tayong mababasa na si Mama Mary o si Virgin Maria ang unang nakaalam sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang nakasulat lamang na ang nauna si Maria Magdalena at isa pang Maria na sa ikatlong araw mula ng inilibing si Jesus, pumunta sa libing ni Jesus upang ito ay linisin. Ngunit wala na silang nadatnan. At habang umiiyak si Maria Magdalena, tumayo sa kanyang likuran si Jesus at sinasabing, "Babae, bakit ka umiyak?" At dito nakita ni Maria Magdalena na muling nabuhay si Jesus. At ang sumunod kay Maria Magdalena ay si Simon Pedro, na unang nakakita kay Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, ang dalawang disipulo ng Emmaus, at ang iba pang mga apostoles na pinuntahan ni Jesus sa kanilang tinutuluyang pinagtataguang bahay. Ngunit walang nabanggit na anuman kay Maria. Ngunit sa practice ng ating simbahan ay lumitaw na si Maria ang isa sa mga unang, maaring siya nga ang pinakaunang pinapakita ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat ito nga ay isang practice na nakasanayan ng ating simbahan, itong tinatawag nating salubong sa madaling araw ng Easter Sunday o sa linggo ng muling pagkabuhay, ay tinatawag ng simbahan na salubong, ang pagkikita ng daan, pagkasalubong sa daan ni Jesus at ni Maria. Sa madaling salita, bago nagpakita si Jesus sa sino mang mga nabanggit na una niyang pinapakita sa kanyang muling pagkabuhay, naniniwala ang ating simbahan na pinuntahan muna ni Jesus si Maria. May katwiran ang ating simbahan. At tayo personally, sa ating pang sariling pananaw at paniniwala, nagawa ito ni Jesus. Diyos siya. Walang hindi magawa ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Una, si Jesus isang mabait na anak. Pangalawa, si Maria isang mabait na ina. Si Maria tinanggap sa kanya na maging anak niya si Jesus. Ni anumang pagtutol wala kay Maria. Isang bagay ito. Si Jesus lumaki sa loob ng 30 taon sa ilalim na pangangalaga ni Virgin Maria, katuwang ang kanyang esposo si San Jose. Pinalaki ng maayos, pinalaki ng mabuti, pinalaki na parang tunay na anak. At si Jesus gumawa ng kanyang unang milagro dahil sa kanyang pagiging masunurin kay Maria. Noong kasal sa Kana, na nakumida ang mag-ina kasama ang ilang mga kamag-anak na naubusan ng alak ang ikinasal. At inutusan ni Maria ang anak na gawan ng paraan
gawa ng napunan ang pagkukulang ng pamilya ng may ikinasal. Sa kana, nasabi nga ni Jesus, babae, hindi ko pa panahon. Woman, hindi niya sinabing, hindi ko pa panahon. Babae, hindi ko pa panahon. Ibig sabihin, hindi pa panahon para gumawa ng milagro si Jesus bilang isang Diyos. Sapagkat tanging ang Diyos lamang o ang mga propeta ang makagawa ng milagro. Noong mga kapanahon na yan, maski na ngayon, walang sino makagawa ng anumang milagro. Ngunit ginawa ni Jesus bilang pagsunod kay Maria na kanyang mahal na ina. At nang si Jesus ay pinahirapan ng mga Hudyo at mga sundalong Romano hanggang sa pinako sa krus, nandiyan si Maria. Hindi umalis, hindi tumakbo, hindi nawala. Hanggang sa biniba ang bangkay ni Jesus sa kanyang paanan, kanyang kinandong, Mother Dolorosa, Mother of Sorrows. Ganito katindi ang pagmahal ni Maria kay Jesus at ang pagmahal ni Jesus kay Maria. Kaya hindi imposible na si Maria ang unang pinuntahan ni Jesus bago siya nagpapakita kay Magdalena. Sa mga katwiran na mahal ng ina ang anak at mahal ng anak ang ina. Tulad natin, may maganda tayong magagawa. Ang una nating tinatakbuhan ay ang ating mother at sasabihin natin, Mother, nagtap ako sa klase. Mother, ako ang nanguna sa klase. Ako ang summa cum laude, ako ang magna cum laude. Ganon din kung tayo ay magkasakit. Mama, sakit ang ulo ko. Mama, sakit ang tiyan ko. Lahat sa ina. At ang ina ay laging umiiyak kapag masama ang mangyari sa anak. Unang umiiyak, unang mababalisa. Kaya ganon din, sapagkat si Jesus bilang anak ni Maria ay tunay na tao sa kapangyarihan ng banal na Espiritu o ng Espiritu Santo. So, hindi malayo, malamang. Wala ito sa Biblia. Kahit sa ang pahina ng Biblia, walang sinasabi na nagkita si Jesus at si Maria o nagpakita si Jesus kay Maria nang siya ay muling nabuhay. Ang sa atin lamang, ang sinasandalan lamang natin ng ating pananampalataya ay ang selebrasyon sa simbahan sa tuwing madaling araw ng Easter Sunday o ng linggo ng muling pagkabuhay. Ang prosesyon na tinatawag nating salubong, the meeting. Sino ang nagsalubong? Si Maria at si Jesus. Nagsalubong sila at sabay silang pumasok. Ang kanilang mga karosa o imahen sabay na papasok sa simbahan. So, walang imposible sa practice na ito ng simbahan na ito nga ang talagang nangyari. Kung bakit ito nasulat sa Biblia, hindi natin alam. Tao lamang ang sumulat o ang gumawa ng Biblia. Yung sa unang, sa Old Testament, nagmula sa makasaysayan, mula sa Genesis hanggang doon sa kahuli-huling propeta o kahuli-huling hari noong kapanahonan bago ipinanak sa Jesus. At ang bagong tipan nagsimula sa kapanganakan ni Jesus nang siya ay nagiging tunay na tao sa sinapupunan ni Maria hanggang sa kanyang kamatayang nakapako sa krus noong Biyernes Santo. Yan ang buod ng banal na aklat. At dito nga, walang nabanggit na sa kanyang muling pagkabuhay, nagpakita sa kay Maria. Ngunit kung titingnan natin ang
pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus na isama natin si Maria at kitang-kita natin na karapat-dapat na nagpakita si Jesus kay Maria.